Sinasabi ko na sa inyo, hindi siya maaaring maging alay. At bakit hindi? Uhaw na ang ating mga kalahi sa kanyang sariwa at mabangong dugo. Hindi pwede, hindi niyo siya pwedeng galawin. Bago ko simulan ang kabuuan ng aking kwento, ay may request ako. Paki-subscribe at paki-like naman ang mga kwento ni Kasiano channel nang may inspirasyon naman tayo para magpatuloy. Kumusta? Ako nga pala si Luna, laking lungsod ng Maynila. Sa kasalukuyan, edad 35 na ako, may asawa at may 2 anak. Mahilig akong makinig ng mga horror stories sa YouTube, kaya naman naisipan kong ibahagi rin ang kwentong aswang na aking naranasan. Edad 19 ako noon. Nang mga panahong yon ay nais kong maging isang manunulat. Kaya naman kahit nag-iisa, ay naisipan kong magbakasyon sa Bicol, sa aking mga lolo't lola, sa aking mother's side. Ayon kasi sa aking ina, si Lolo Lolito na kanyang ama ay anak ng isang batikang albularyo. Kaya naman, nagbabakasakali ako na maraming kwentong maibabahagi sa akin ng aking lolo at doon ay makakakuha ako ng mga ideya na maaari kong isulat sa aking pocketbook. Subalit hindi ko sukat akalain na ang bakasyon kong yon ay magbibigay sa akin ng isang kahindik-hindik na karanasan na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko at magbubunyag sa akin ng isang revelasyon na malaking parte ng aking pagkatao. Ako si Luna at ito ang aking istorya. Handa kong ibahagi sa mga kwento ni Kasiano. Lolito, andito ang apo mo. Ay, ikaw na ba talaga yan, Luna? Abay, dalagang-dalaga ka na. Ang ganda-ganda mo, apo. Ikaw talaga, Lola. Mano po, payakap nga sa lola kong pinakamaganda sa buong mundo. Miss na kita, Lola. Paano ba naman madalang pa sa sikat ng buwan kung dalhin ka dito ng nanay mo. Pasensya na po, Lola. Kung hindi nga ako lumaki na ng ganito hindi ako makapagbakasyon dito sa inyo. Asan pala si Lolo Lolito? Narito na pala nga po kong manang-mana sa akin. Kaya lumaking maganda. Ay, sus mio, ano na namang sinasabi mong matanda ka kahit kailan hindi ka naman naging gwapo kahit nga sa paningin ko. Kaya ka pala nagkandara pa noon mapansin ko lang, ikaw nga tinay, huwag ka nang mag-deny. Ahoy, tumigil ka ngang matanda ka dumali ka na naman. Mano po, Lolo? Oo nga po. Tama po si Mami. Medyo matatagalan po ang bakasyon ko dito. At saka, Lolo, marami po akong itatanong sa inyo. Ay, oo. Nabanggit din sa akin ni Mami mo na balak mong magsulat ng libro. Hayaan mo po. At makakatulong ako sa mga kwentong gagawin mo. Kung ganun, salamat po agad, Lolo. Apo, ayos ka lang ba? Sabi kasi sa akin ng mama mo heartbroken ka daw. Heartbroken? Ano namang matandang ito mali-mali. Tumigil ka nga, Lolito. Pareho lang yun. Palibhasa hindi ka marunong ng mga pronunciation ng mga foreigner. Tama na po yan, Lolo, Lola. Baka po kung saan mapunta yung inyong usapan Pero, seryoso ho. Totoo po yun. Medyo sinaktan po kasi talaga ako ng boyfriend ko. At wala na po kami. Kaya dito po muna ako sa inyo para makapag-move on. Para makapagsulat na rin ng mga kwentong gusto ko.
Huwag kang mag-alala po. Matutulungan kita dyan. Hindi mo alam maraming naiwan sa akin ng tatang ko. Mga kwentong kababalaghan. Dyan pa lang sa mga libro niya, makakakuha ka na ng mga ideya kung anong mga isusulat mo. Siya. Halika na po. Pumasok ka na doon sa inihanda kong kwarto at makapagpahinga ka at ipagluluto kita ng tanghalian. Alam kong maraming kwentong kababalaghan ang may babahagi sa akin ng aking lolo. Oo, tama. Anak si lolo ng isang batikang albularyo noon. Kaya nga pinili ko talagang magbakasyon sa mother side ko. Ang mga lolo't lola ko naman sa father side ay mga taga Ilocos. At tama, kaya naisipan ko ring magbakasyon sa Bicol kasi para makalimot dahil heartbroken nga ako. Alas 11 na nang tingnan ko ang orasan na nakapwesto sa tabi ng aking higaan. Malalim na ang gabi at wala akong ibang naririnig kundi mga huni ng kuliglig sa labas. Nang bigla akong natigilan, nakarinig ako ng pagaspas ng tila malaking ibon at sa wari ko'y paikot-ikot ito sa labas. Maya-maya ay may narinig akong uha ng sanggol at sa aking hinuhay nanggagaling yun sa itaas. Agad akong napatayo. Tinangka kong buksan ang bintana ng aking silid. Lumikhay yun ng ingay nang marinig ko ang boses ng aking lola. Yari lamang sa sawali ang partisyon ng bawat kwarto. Kaya hindi na ako nagtaka kung sa nilikhang ingay ng pagbukas ko ng bintana ay marinig yun ng aking lola. Sarahan mo lang ang bintana mo, apo. Huwag na huwag mong bubuksan. Tinig nitong mula sa kabilang kwarto. Sinunod ko ang aking lola. Sa halip na tuluyan kong buksan ang bintana, ay isinara ko yon pabalik. Lumabas ako ng silid at tumambad sa akin ang aking abuelo't abuela na nasa pintuan. Ano ho yung lola? Naku, apo, mabuti at hindi mo tinuluyang buksan ang bintana sa silid mo. Isang halimaw ang nasa himpapawid. Ho? Halimaw? Tama, apo. Isang halimaw ang narinig mo. Narinig mo ang parang uha ng sanggol sa itaas na parang lumilipad. Tiyanak ang tawag doon, apo. Napakunot noo ako sa tinura ni lolo. Totoo po ba ang tiyanak? Natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa lamesang kainan katabi ni Lolo Lolito. Habang nagkakape, ay kinikwento sa akin ni Lolo ang tungkol sa tiyanak. Ang totoo ay hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, sila'y katang-isip lamang. Mga kwentong katatakutan at laman lamang ng aking istorya na likha ng aking isip. Subalit ang narinig ko ng gabing yon ay maaaring makapagpapabago ng aking paniniwala. Totoo ang tiyanak, apo. Narinig mo, di ba? Isang iyak ng sanggol mula sa himpapawid na animoy ibon. Subalit sa alip na tinig ng ibon ang maririnig mo, isang uha ng sanggol ang siyang tinig nito. Ayon sa mga istorya, ang tiyanak ay isang halimaw na sanggol. Tama po. Isang halimaw na sanggol na nakasakay sa isang malaking ibon. Ayon sa mga kwento, ang tiyanak ng gumagala dito sa bari ay anak ni Kubot Rosa. Sino si Kubot Rosa? Ay, naku, apo. Yan si Kubot Rosa. Ayon sa kwento nila, yan daw ang ina ng tiyanak na gumagala dito sa baryo. Iyan daw ay nakatira sa paanan ng bundok sa baryo Ulipanan. At alam mo ba, apo, sinasabi nila na nakikita nila si Kubot Rosa na naglalakad ng pabaluktot. Anyong galit na galit at punong-puno ng hinanakit. Naging aswang daw ito nang mamatay ang kanyang anak at ang kanyang anak naman ay naging tiyanak. Lola, totoo po ba yan? Totoo ba talagang mga aswang at tiyanak? Isa kang manunulat, apo. At yan ay paniwalaan mo. Eto, apo. Eto. Ibibigay ko sa iyo ang pangontra mula sa tatay ng lolo mo.
isuot mo ito nang hindi ka malapitan ng mga alagad ng dilim. Inabot ko ang kwentas mula kay Lola. Isang kulay itim iyon, nagawa sa makapal na sinulid na may maliit na hugis bawang na kulay ginto. Agimat mo ba ito, Lola? Hindi ko pa po nasusukat ang kakayahan ng kwintas. Ang totoo'y matagal yang nakatago sa baol ng tatay ng lolo Lolito mo. Nagsisilbing antigo yan, apo. May agimat yan, apo. At sa oras na pangangailangan mo ay makakatulong yan sa iyo kapag ikaw ay naharap sa kapahamakan. Subalit hindi ko pa nasasaksihan ang kapangyarihan niyan, apo. Ibibigay namin yan sa iyo, apo, bilang proteksyon. Narinig mo ang uwan ng tiyanak at natatakot ako baka ikaw ay mapagkatuwaan. Okay po, Lola. Salamat po sa inyo ni Lolo. Hindi man ako naniniwala, ay isinuot ko ang kwintas na bigay sa akin ng aking mga abuela at abuelo. Ayaw ko namang magtampo sila sa akin. Kinagabihan uli, ay narinig ko na naman ang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon at sinundan niyon ng uha ng sanggol. Malakas ang uha na iyon at wari pa ikot-ikot sa bahay ng lolo at lola. Hinawakan ko ang kwintas at laking gulat ko nang maramdaman kong uminit ito. Pambihira, totoo ba ito? Uminit ang kwintas. Ibig sabihin, may bisa ang kwintas na ito? Sa mga ginawa kong kwentong kababalaghan, lalo na sa mga kwentong aswang, umiinit ang bato o kumukulo ang langis kapag may aswang sa paligid. Ang totoo, nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling iyon. Sa pag-init kasi ng kwintas na suot ko, nangangahulugan lamang na totoo ang aswang. Habang pinaglalabanan ng nararamdaman kong takot, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Hawak-hawak ang kwintas na bigay sa akin ng aking lolo't lola. Kinabukasan ay maaga akong bumangon mula sa aking higaan. Naisip ko na ako na ang maghahanda ng almusal para sa amin. Ngunit pagakbang ko pa lamang papasok sa kusina, ay nakita ko agad ang aking lola na abala sa paghihihip sa kahoy na panggatong upang lumakas ang apoy nito. Naisalang na ng aking lola ang takure. Apo, gising ka na pala. Abay, umupo ka na dyan sa mesa at konti na lang kukulo na itong kaping barako. Ang lolo ho, lola. Ay, nako, ang matandang yun. Agang-agay umalis na papunta raw dun sa tabing dagat at bibili ng isda. Ganun po ba? Sayang. Nais ko sanang sumama. Gusto ko ring masilayan ng tabing dagat ng baryo. Hayaan mo na, apo. Akala kasi ng lolo mo tulog ka pa kaya hindi ka na niya ginising. Lola, narinig ko na naman ho kagabi yung uha ng sanggol. Sa takot hindi ko na namalayan kung nakatulog na pala ako. Alam mo ba, Lola? Uminit itong ibinigay mo sa akin, kwintas. Itong hugis bawang na pendant. Hanggat suot mo ang kwintas na yan, apo, hindi ka malalapitan ng alagad ng dilim. Lola, yung kinikwento po ni Lolo Lolito na si Kubot Rosa, totoo po ba yun? Ano ba ang kubot? Ang totoo kasi marami pa talagang aswang na hindi ko alam kung anong uri. Ang kubot, apo, isang uri ng aswang na kapag naglakad pabalik ko ang katawan. Kung titingnan mo ang mukha nito makikita mo punong-puno ito ng galit at hinanakit. At si Kubot Rosa ay sinasabing bago namatay at muling nabuhay ay nakaranas ng pagtataksil, pang-aalipusta at pangapi. Sinasabing siya ay nayanggaw at binawian ng buhay. Subalit siya ay binalikan ng buhay at naging aswang ng tuluyan. At alam mo ba po na ang sanggol na tiyanak na gumagala sa baryong ito sinasabing anak ni Kubot Rosa na hindi matahimik. Subalit ang ipinagtataka ko mula nang dumating kay panayang ali-aligid ng tiyanak sa ating bahay. Huwag ka nang magtaka, Tina. Nakita mo naman, maganda ang apo mo. At tiyak na napagkutuwaan yan sa daan, papunta dito sa atin.
Mabuti pa'y tawasin kita po at nang malaman ko bakit pa na yung aligid ng halimaw na yan. Hinanda na nga ni Lolo ang plangganang pangtawas. Maya-maya may nakita akong kulay itim na kandila itong tangan at pumulong-bulong ng orasyon, sabay patak ng luha ng kandila sa tubig. Ilang beses pa ito at kitang-kita na doon na may namumuong porma. Animoy porma ng babae na kung susuriin mo'y mukhang galit na galit ang kanyang mukha. Babae, galit na galit ang mukha. Naku apo, mag-iingat ka. Mukhang sa'yo may galit ang babaeng ito. Kung ano ang dahilan hindi ko pa alam. Diyos ko, at sino naman kaya yan? Bakit naman may galit agad sa apo ko Kabago-bago lamang ng apo ko dito sa baryong ito. Tandaan mo ito apo. Huwag na huwag mong iiwalay sa iyo hubarin ang kwintas na bigay namin ng lola mo sa iyo. Yan ay protection mo laban sa mga alagad ng dilim. Tama po, tandaan mo, aali-aligid lamang sila sa iyo, subalit hindi ka nila malalapitan habang suot mo ang kwintas na yan. Isang araw iyon, nang maisipan kong maglakad-lakad sa baryo, dala ang aking kamera. Tumungo ako sa sentro ng baryo. Malaki at malawak ang plaza ng baryo San Roque. Sa aking hinuha, isa na rin itong papaunlad na baryo. Maraming mga taong nakatambay sa kanilang food court kung saan may mga iba't ibang snacks na paninda. Konkreto na rin ang tindahan ng kanilang mga gulayan. At may mga nakatayo na ring mga buildings. Sa karatulang nakalagay doon, isa itong evacuation center. Sa pinakagitna ng sentro, may nakalagay na We Love San Roque. Napipintahan niyo ng makulay na pinta. At may mga upuan sa palibot nito. Nagandahan ako sa aking nakita, kaya iklinik ko ang aking kamera. Bigla akong nagulat nang may bumangga sa aking likuran. Ano ba? Naiinis, agad akong lumingon. Miss, pasensya na. Iti namin sinasadya Ito naman kasing si Elmo Sorry, miss. Bakasyonista ka? Kung bakasyonista ba pwedeng banggaan? Masakit yun Muntik na kaya akong matumba. Mayabang ang tono ng lalaking nasa aking harapan. Agad ko iyong ikinainis. Oo nga naman, Elmo. Ikaw kasi, panay ang tulak mo. Tuloy kung saan ako napapangka. Napanggaan ko tuloy sa Miss Beautiful. Di naman natin sinasadya, di ba? Hay nako, sinasadya o hindi, nakapanakit kayo. Hindi kayo maging sincere ka naman sa paghingi ng sorry? Kakainis talaga to. Diyan na nga kayo? Pambila ka naman, Elmo. Sinsila mo yung diskarte ko. Bakit sinungitan mo naman yung babaeng yun? Paano nabala ko pa naman ligawan? Suplada naman. Mo naman marinig ka. Hindi naman maganda. Pambira naman, oo, Elmo. Sinisira mo naman ang diskarte ko Paano na yan? Nagpupuyos talaga ang loob ko. May kabastusan ng lalaking yon. Rinig na rinig ko pang isinigaw nito na hindi naman daw maganda. Kakainis. Isang gabi, nagulat talaga ako nang may musika akong narinig sa labas ng bahay. Pati sina lolo at lola ay nagulat din. Abay, kumakanta ba yun, Lolito? Mukha nga. Ano ba yan? Hinara na bang ating apo? Harana ho? Ay, oo nga pala po. Uso sa baryong ito ang harana. At kapag nais makipagkaibigan sa iyo ng mga kadalaga at kabinataan dito, haranahin ka nila. Ganun ang tradisyon sa baryong ito. Halina, dali. At masilip nga kung sino ang nasa labas. Nang buksan ni Lola ang pinto, ay tumambad sa amin ang grupo ng mga kabataan na kumakanta. Isa na doon si Elmo, ang mayabang na binata na nakasagutan ko sa sentro. Grabe, Elmo. Ang ganda talaga niya. Maganda lang yan kasi babad sa klorin. Ayan ka na naman Nagsiselos ka na naman. Bakit to, Chona, hindi mo aminin na may gusto ka talaga sa akin? Oo nga naman, Chona. Bakit kasi hindi mo pa aminin na nagsiselos ka naman talaga? Tama nga naman yata si Bokbok. Mukhang may gusto ka sa kanya. Excuse me, no? Bakit ako magkakagusto sa matabang yan? Ew! Tigilan nyo na nga yan.
Mamaya marinig kayo ni Manong Lolito at Manong Tina. Basta Elmo, talugan mo akong maligaw sa dalagang taga Maynila, ha? Huwag na huwag mo akong sisilagin. Kaya Bokbok, galingan mo yung panliligaw mo. Kasi baka masilat ka ni Elmo, kawawa ka naman. Puro kayo kalokohan. Pasok kayo. Elmo, pasok. Sandali lang at maghahanda ako ng kape para naman may mainom kayo habang nagkwekwentuhan. Mabuti naman at naisipan yung aranayin ng apo ko. Na magkaroon naman siya dito ng kaibigan habang nasa bakasyon. Hayaan mo po, Lolo Lolito. Habang narito si Lunay, kaming bahala sa kanya. Isasama namin siya sa pamamasyal nang maikot naman niya ang baryo natin. Balita ko, Luna, isa ka raw manunulat. Oo, nagsisimula pa lang. Paunti-unti na akong bumubuo ng kwento para sa aking pocketbooks. Ibig mong sabihin, ikaw ay isang writer ng pocketbook? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw yung writer na si Luna. Oo, ako yun. Nababasa mo ba? Ay, oo Luna. Paborito ko yun eh. Gustong-gusto ko yung mga kwento mo, lalo na yung mga horror love story. Akalain mo, isa palang sikat na writer si Luna. Hindi talaga ako nagkamali ng liligawan ni Elmo. Nakita kong tipid na ngumiti ang mayabang na lalaki. Ewan ko nga sa'yo, Bokbok. Pero dapat ha, mapasagot mo si Luna nang hindi maagaw sa akin si Elmo ko. Nagtawa na ng lahat maliban kay Elmo. Sa tingin ko'y napahiya ang lalaki. Pambihira tong si Chona oh. Si Elmo na yata ang lalaking nakita kong palaging seryoso. Yung palaging boses galit. Kaya natawa talaga ako nang parang baliwala iyon kay Chona at nag-abrisyete pa ito sa lalaki. Wawala din palang yabang ng lalaking ito. Buti nga sa'yo. Nagtawa na naman ang lahat nang parang walang magawa talaga si Elmo sa ginawi ni Chona. Nagulat ako nang makita kong kausap ni Lola si Elmo. Isang umaga iyon. Sabay na napalingon ng dalawa nang makita kong paparating. Nagtaka ako nang agad umalis ang lalaki nang makita kong papalapit. Ano raw ang sadya ng mayabang na yun, Lola? Wala naman na po. May sinabi lang sa akin si Elmo. Hindi ko maiwasan ang hindi mapaismid. Mayabang talagang lalaking yon para sa akin. Hindi naman nakaligtas kay Lola ang pagsimangot ko. Mabuting bata yan si Elmo. Alam mo ba? Kung manliligaw yan sa iyo, boto ako sa batang yan na po. Lola naman, inuknukan ng yabang ang lalaking yun. Mayabang ba ka mo? Sa pagkakakilala ko sa batang yun maginuot magalang. Hindi na ako umimik. Ayaw ko namang makipagtalo kay Lola. Siguro, masya marahil lang nakakilala kay Elmo. Luna, dali na, sumama ka sa amin. Mangaharana kami sa kabilang baryo. Saan ba yun? Sasakay lang tayo ng bangka. Nais kasi naming makipagkwentuhan sa mga kadalagahan doon. Teka, sino bang kasama natin? Sina Bokbok at Chomer. Naalala mo si Chomer, yung magandang boses na kasama namin nung gabi? Si Elmo ba? Hindi natin kasama? Naku, busy palagi yun eh. Madaming ginagawa. Siguro sa mga susunod na lang, isasama natin siya. Basta po, mag-iingat ka. Lagi mong tanda ng bilin namin ng lola mo. Huwag mong ilalayo sa iyo ang kwintas. Huwag mong ilalayo sa katawan mo. Promise po, Lolo. Lagi kong tatandaan. Natuloy nga ang planong panghaharana namin sa Baryo Ulipanan. Hapon na yun. Bandang 4:00 nang umalis kami sa sakayan ng bangka. Habang naglalakbay kami sa karagatan, ay natutuwa ako sa aking mga nakita. May malinaw na parte ang lokasyong iyon at kitang-kita ko sa ilalim ng dagat ang mga starfish at sea urchins. Grabe, sobrang ganda. Habang patuloy na umaandar ang sinasakyan naming bangka, ay isang isla ang namataan ko. Isang isla na sa paningin ko'y kakaiba. Napakaraming paniki, ang paikot-ikot at lumilipad sa ibabaw ng islang iyon. Sa mga kagaya kong laking lungsod, ay lubhang nakakatakot ang panuoring yon. Isusapawan ng tawag sa islang yan. Ganyan talaga yan. May kwepa kasi dyan ng paniki.
Kapag ganitong hapon ay naglalabasan sila at maya-maya ay magsisiliparan yan, Palis. Kaya Luna, huwag kang matakot. Kita ko na kasi sa mukha mo natatakot ka kagad. Malapit na rin tayo sa ulipanan. Napahalukip-kip ako. Hindi lang kasi ako talaga sanay na makakita ng ganun karaming paniki. Nakakatakot, ngunit nakakamanghang tingnan. Kung sa bagay, sa siyensya, ay alam ko namang balanse pa ang ecosystem ng lugar, kaya ganun. Narating namin ang isla Ulipanan nang medyo papadilim na. Pansin ko ay walang kuryente sa lugar. Tukarol ang dala ng lalaking sumalubong sa amin. Nang tuluyan na kaming makababa ng bangka, ay nagpakilala sa amin ang lalaking may dalang tukarol. Siya si Mang Juan. Mabutit nakarating kayo. Handa na yung mga kabataan. Ganun po ba, Mang Juan? Mabuti naman po. May kasama kaming bakasyonista. Tsak na masisihan siya sa gagawin naming harana. Tsak yun. Walang ganito sa lungsod, di ba Luna? Oo naman, Vina. Tiyak na masusulit mo ang bakasyon mo, Luna, sa mga haranang ganito. Sa aming paglalakad, ay pansin kong may mga mukhang nakasilip sa bawat bahay ng dinadaanan namin. Medyo weird, pero naiisip ko na baka ganun lang talaga ang mga tao doon, lalo at mga dayo kami. Nang pumuwesto na kami, kasama ang mga kabataang taga roon, ay agad na nagsindi ang nakahandang bonfire sa gitna. Nakapalibot kami doon. Nagsimulang ipinapasa-pasa ang kape at tinapay. Habang may nagsisimula ng kumanta, sinilip ko ang aking orasan. 8:00 ang nakalagay doon. Abala sa kasiyahan ng bawat isa, nang bigla akong nakarinig ng alulong ng mga aso. Nakaramdam ako ng takot. Bigla kong hinawakan ng aking kwintas. Umiinit ito. Kinalabit ko si Vina na nasa aking tabi. Napanayang halakhak. Kausap si Jomer. Oh, bakit Luna? Hindi mo ba naririnig ang mga alulong ng aso? Ah, yun? Normal yun dito. Huwag mong pansinin yun. Maya-maya ay natigilan ako nang makarinig ako ng pagaspas ng pakpak ng ibon. Kasabay ang malakas na uha ng sanggol. Magsitago na kayo! Ayan na si Kupot Rosa! Bilisan nyo! Nayan ang aswang! Kanya-kanya kaming pulasan. Tumakbo ako ng walang direksyon. Hindi alam kung saan patutungo. Sa sobrang takot ko, hindi ko na alintana ang dilim. Wala na si Jomer, si Chona at si Vina. Hindi ko na alam kung saan sila tumakbo. Nang marinig ko ang boses ni Bok. Luna, hintay, Luna! Ah, grabe! Hindi ko na makita si Vina, si Chona, si Jomer. Napakadilim, Bok-Bok. Pero hindi tayo dapat uminto sa pagtakbo, kundi aabutan tayo ng aswang. Ang sa bandang likuran ko, narinig ko ang tinig ng aswang. Umaatungal ito na parang galit na galit. Diyos ko, tulungan mo kami. Luna, ayan na siya! Takbo, Luna, takbo! Nang bigla na lang, may humila sa akin mula sa kadiliman. Tulong! Psst! Huwag kang maingay, Luna. Ako ito sa Elmo. Elmo? Pagkasambit ko ng pangalan ni Elmo, ay wala na akong naalala. Nang magising ako'y, nag-aalalang mukha ni Bok at Elmo ang nasilayan ko. Nasaan ako? Gising na siya, Elmo! Ayos ka lang ba? Mapanganib ang lugar na ito. Ano na ba yung nangyari kina Pina? Jomer at Chona? Mamaya hanapin ko sila. Pero pansamantala, dito muna tayo. May paparating na unos. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Kaya mananatili muna tayo dito sa isla. Ibig mong sabihin, hindi pa tayo makakauwi? Depende. Palipasin muna natin ang sama ng panahon. Ako at si Bok ang natira sa kubong pinagdalhan sa amin ni Elmo. Nasa itaas iyon ng bundok, na mula doon ay tanaw ko ang mga kabahayan sa ibaba. Nang magising ako ay wala na si Elmo. Ang sabi ni Bok ay bumaba ito upang hanapin sina Chona, Vina at Jomer. Nang bigla akong natigilan, may babaeng nakatanaw sa akin sa may di kalayuan.
Nakasuot ito ng itim na balabal. Matalim ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Wari na wala ako sa sarili at hindi ko namalayan na papalapit na pala ang mga hakbang ko sa babaeng yon. Luna, pumasok ka dito! Ha? Halika dito! Agad akong hinila ni Bok. Huwag kang lalayo dito! Delikado! Maraming aswang dito, Luna! Nagsisisi ako, Bok. Bakit pa ako dito sumama? Maraming aswang sa lugar na ito. Bakit hindi man lang ako pinigilan ni na lolo't lola? Marahil ay hindi ka naniniwala na totoo sila. Totoo ang mga aswang, Luna. Vina, maraming salamat at ligtas ka. Sina Chona, sina Jomer, nasan sila? Nagkahiwa-hiwalay kami. Nakita ako na Elmo kanina sa tabing dagat. Dahil ang totoo kagabi, sa dagat ako tumakbo. Alam kong takot ang aswang sa dagat. Kaya minabuti kong ilubog ang sarili ko sa dagat at magtago sa mga bangkang di motor. Sana'y ligtas sila. May dahilan. Bakit hinayaan ka ng lolo't lola mong makarating dito? Anong ibig mo sabihin, Elmo? Ang totoo ay nakaplano ang lahat, Luna. Anong plano? Ibig mo bang sabihin, nais akong ipahamak ni na lolo at lola? Isang lahing babaylan ang ina ni Lolo Lolito at sinasabing ang unang anak ng apo nito ang siyang magkakaroon ng kakayahan na pumatay sa aswang na bangkilan. Bangkilan? Isang aswang na makapangyarihan ng bangkilan, Luna. Aswang sila, subalit kaya nilang gayahin ng mga normal na tao. Anyong normal sila sa umaga. Subalit sa gabi, nag-aanyong hayop sila. Malalaman mo kung bangkilan ang kaharap mo, kung may maaamoy kang bulok na karne. Iyon ang maaamoy mo kapag may bangkilan sa paligid. Ikaw, Luna, ikaw ang unang anak ng apo ng ina ni Manong Lolito. Ikaw ay may dugong babaylan na manunugis. Matagal na isinumpa ang baryong ito at ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit hinayaan ka ni Lolo Lolito at Manang Tina na makarating sa lugar na ito. Diyos ko, sana hindi na lang ako sumama at hindi na lang ako sumunod sa sinabi ni na Chona at Jomer. Punti ko pang ikapahamak. Wala na tayong magagawa, Vina. Kailangan natin, tulungan natin si Luna. Mailitas ang bayong ito. Sumot na lang ako sa plano ni Elmo. Kaya hindi ko nilalayuan si Luna. Hindi pa rin pumapasok sa utak ko ang mga sinabi ni Elmo. Isa lamang akong ordinaryong babaeng tagalungsod. Isang manunulat. Subalit ang isang maging babaylan na manunugis ay wala sa hinuha ko. Sino si Kubot Rosa? Madalas na ikwento sa akin yan ni Lolo. Narinig ko ding isinigaw siya ng babae bago kami nagtakbuhan. Si Kubot Rosa, ayon sa kwento, ay alagad lang ng bangkilan. Pero ewan ko ba? Akala ko ba mga kwento-kwento lang yun? Totoo pala? Kanina, may babaeng nakatingin sa akin at mukhang galit na galit siya. Sa mga mata niya ay nakikita ko ang galit. Subalit ang ipinagtataka ko, para akong nahipnotismo. Oo nga, Elmo. Mabuti na lamang at nahila ko si Luna. Kung hindi tuloy-tuloy siyang papalapit dun sa babaeng yon. Mag-ingat kayo. Ang islang to'y isinumpa. Napakaraming alagad ng dilim dito. Mga alagad sila ng bangkilan. Ngayon ko lang naintindihan. Mula nang dumating ako dito, ay hindi ako tinitigilan ng malaking ibon, kasabay ng iyak ng sanggol. Ang sabi ni Lolo Lolito, tiyanak daw yun. Marahil, ang pagiging dugong babaylan ko ang dahilan, kaya hindi nila ako tinitigilan. Ikaw lamang, Luna. Ikaw lamang ang pwedeng makatalo sa bangkilan at tanging ikaw lang ang pwedeng magsagawa ng ritual upang manghina ito. Ang dugo mo na ipapatak sa piniling punyal ang siyang tatapos dito at tatapos sa kanyang mga alagad. Ang alam ng mga aswang ay lalo silang lalakas kapag naialay ka nila at nainom nila ang dugo mo. Ang hindi nila alam, lason ang dugo mo, Luna. Lason sa mga kampo ng dilim. Nang sabihin sa akin yun ni Elmo,
Tinanggap ko ang pagiging babaylan ko. Ang pagiging isang babaylang manunugis. Nag-aral ako. Pinag-aralan ko ang mga ritual na maaring makapuksa sa alagad ng dilim. Pinag-aralan ko din kung paano ang pumatay ng aswang. Hindi na kami umalis sa bundok na yon. Nilagyan ko ng orasyon ang paligid niyon nang hindi makalapit ang mga alagad ng dilim. Galingan mo, Elmo! Sa biglang ikot ko, tinamaan ng siko ko si Elmo. Sa dibdib ang tama nito, napaigik ang lalaki. Naisahan mo ako dun ha, etong sayo! Mabilis ang mga braso ni Elmo na gustong ipulupot sa leeg ko. Subalit agad akong nakaiwas. Pabigla akong umupo, sabay tumbling palayo. Mabilis ka ha? Tumalon ako ng mataas. Itinapak ang paa sa katawan ng matayog na puno. Sabay talon kay Elmo. Grabe, Luna. Para kang sipon. Natsambahan lang ako niyan. Grabe, ang liksi mo na, Luna. Ibang-iba ka na. Paano, Elmo? Sa susunod uli, mag-iinsayo tayo. Ngumiti si Elmo. Alam kong natutuwa siya sa resulta ng pagtuturo niya sa akin. Oo ba? Sa susunod, galingan mo. Baka matalo kita. May 2 buwan na rin kaming naninirahan sa bundok. Nag-iensayo, naghahanda para sa isang laban. Sa pamamagitan ni Elmo ay natutunan ko ang mga ritual at pakikipaglaban. Mukhang kuhang-kuha mo ng mga ritual na nakasad sa libro ng mga babaylan. Maraming salamat sa iyo, Elmo. Medyo matagal ko na rin hindi nakikita si Lolo't Lola. Kumusta sila, Elmo? Maayos sila. At huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkulang ng pagbabalita sa kanila. Isang gabi yon, maganda ang langit. Maraming bituin at nagsisimula ng pagbilog ng buwan. Malapit na. Oo, Luna. Malapit na. Sana'y magtagumpay tayo, Luna. Elmo. Natatakot ako. Balita sa baba, may mga nabiktima na naman ng bangkilan. Kumukonti ang tao sa baryong ito. Ang ilan, nagsialisa na dahil sa takot sa aswang. Dapat na talaga silang mapuksa. Ang bangkilan! Huwag kayong mag-alala. Hindi siya basta-basta makakalapit sa atin. Palibot ng orasyon ng lugar na ito. Nasasabik na ako sa iyo, babaylan. Ang dugo mo'y naaamoy ko mula dito. Halika, halimaw! Kung kaya mong tawirin ang orasyon ko, lumapit ka! Maya-maya pa, ay nawala ang ungol nito. Lumayo na siya. Hindi talaga siya makalapit sa atin. Ang galing ng mga orasyong ginawa mo, Luna. Nang dumating ang kabilugan ng buwan, isinuot ko ang puting damit ng para sa mga babaylan. Ito ang damit ng aking lola na ina ni Lolo Lulito. Ako ang nakatakdang magmana ng damit na ito. Ipinwesto ko ang itim na kandila ng pabilog. Malawak ang pagkakabilog na iyon. Nagsimula akong pumikit. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nag-concentrate ako. Nagsimula akong sumayaw. Sumayaw sa tunog ng tambol na nilalaro ni Elmo at ni Bok. Ay, diwata ng buwan, diwata ng kalikasan, nagsusumamo kami sa iyo, lalong palakasin taglay naming kapangyarihan. Ay, diwata ng buwan, diwata ng kalikasan, nagsusumamo kami sa iyo, lalong palakasin taglay naming kapangyarihan. Ramdam ko ang kapangyarihan ng ritual. Malakas, malakas na malakas iyon. Maya-maya'y sabay na umaalulong ang mga aso. Wari nagagalit ang mga alagad ng dilim. Ang mga uwak sa himpapawid ay balisang nagsisiliparan. Patuloy ako sa aking pagsasayaw. Usal ang mga orasyon ng paulit-ulit. Sa pakiramdam ko ay lalo akong lumalakas. Lalo akong lumiliksi. Maya-maya ay huminto ako.
panahon na. Humihingal, subalit ramdam ko ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan na nakuha ko sa ginanap na ritual. Kinaumagahan, sama-sama kaming bumaba ng bundok. Tahimik ang baryo ng datnan namin. May iilang tao akong nakita na parang takot lumabas ng kanilang mga bahay. Umagang umaga iyon. Ang pagsalubong sa bukang liwayway ay hindi nagbibigay ng isang bagong umaga, kundi isang pakiramdam na kakilakilabot. Tama si Elmo. Isinumpa ang baryong ito. Elmo! Vina! Elmo, si Jonah at Jomelo. Saan ba kayo nanggaling? Matagal kaming nagtago ni Jomer. Kung saan-saan kami nagtago, hanggang may isang bahay na kumupkup sa amin. Kung gusto nyo, pumunta tayo doon. Ligtas doon. Hindi pa tayo pwedeng bumalik. Isa pa, ipinagtataka ko, bakit wala ni isa man na gustong pumalaot? Pinipigilan yata tayong makaalis. Nagkatinginan kami na Elmo. Sige, puntahan natin yung sinasabi niyong ligtas na lugar para sa atin. Isang malaking bahay iyon na may malawak na bakuran. Sa hinuha ko, iyon yatang nag-iisang may pinakamalaking bahay sa baryo Olipanan. Aling Camila! Aling Camila! Narito na po kami! Inaasahan ba ng Aling Camilang yon ang pagdating namin? Tahimik lang akong nakiramdam sa isang tabi. Biglang uminit ang kwintas na suot ko. Kung sino man ang nakatira sa bahay na tutuluyan namin, isang aswang yon. Sigurado ako. Ay, hali kayo. Pasok, pasok kayo. Sila palang mga kasama mo, Jomer. Abay, huwag kayong mag-alala dito at ligtas kayo dito sa pamamahay ko. Hindi kayo mapapaano at hindi kayo malalapitan ng mga aswang. Siya si Aling Camila. Dito kami nagtago ni Chona. Noong gabing hinabol kami ng mga aswang. Aling Camila, napakaganda naman ng bahay nyo at napakaraming kwarto. Mukhang hindi kami nagkamali sa pansama kina Jomer at Chona. Feeling ko talaga, ligtas kami dito. Totoo, pansin ko rin. Mukhang napakaraming silid ng bahay na iyon. Para bang inilaan talaga sa mga bisita. Hindi ko ipinahalata ang aking pagdududa. Subalit malakas na malakas ang kutob ko. Lalo't umiinit ang kwintas na suot ko. Isang aswang. Aswang ang may-ari ng bahay na iyon. Ligtas talaga kayo dito. Huwag kayong mag-alala. At ayan, maraming silid dyan. Pwede kayong magtigiisa ng kwarto. Walang problema sa akin. Hangad ko lagi ang makatulong sa inyo. At sa mga taong dumarayo dito na hinahabol ng aswang. Talagang pinatutuloy ko sila dito sa bahay ko upang makauwi sila ng ligtas. Maraming salamat po, Aling Camila. Pagpapatianod ko, pero bilang babaylan, napakalakas ng pakiramdam ko. Napanganib ang pinuntahan naming lugar. Maya-maya pa ay pumasok ako sa inilaan sa aking kwarto. Ganon din ang mga kasama ko. May naaamoy ako. Amoy nabubulok. Malapit lamang dito ang bangkilan. Naging alerto ako. Hinawakan ko ang pilak na punyal na nasa aking bewang. Walang tigil ang pag-init ng aking kwintas na suot. Sigurado ako. Bahay ng aswang ang bahay na ito. Luna! Luna! Buksan mo ang pinto! Si Elmo. Agad kong binuksan ang pinto at dali-daling pinapasok si Elmo sa aking kwarto. Elmo, sigurado ako. Hindi tao ang may-ari ng bahay na ito. Tama ka, Luna. Kaya maging alerto ka. Walang kamalay-malay si Nabuka Chona na isang panganib ang tinuluyan natin. Subalit, magpatianod na muna tayo. Hindi nila dapat malaman na alam natin ang mga plano nila, Luna. Kanina, may naamoy akong nabubulok. Nabubulok na laman ng tao, Elmo. Kaya siguradong sigurado ako na malapit lang dito ang bangkilan.
Subalit ang ipinagtataka ko, Elmo, si Jonah at Jomer, kung dito sila tumuloy ng mahabang panahon, bakit hindi sila nabiktima ng aswang? Sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan, Luna. Wala pa akong ideya. Kung ganun, Elmo, balaan mo din si Bokbok at si Vina. Hindi sila dapat mapahamak sa lugar na ito. Ihanda nila ang asin na may orasyon at ang pilak na punyal. Alerto ako kinagabihan, lalo na nang marinig ko ang alulong ng mga aso. Nagsisimula na. Naging matalas ang pandinig ko. Rinig ko sa labas ang bawat tunog ng kung anong-anong uri ng hayop. Kaya't nagulat talaga ako nang mapagtanto ko na hindi lang isang uri ng aswang ang ngayon nakapalibot sa bahay na aming tinutuluyan. May pilit buksan ang bintana. Tinakbo ko ang direksyong iyon. Nang bigla kong buksan ang bintana, ay tumambad sa akin ang isang nakakatakot na taong ibon. Mahaba ang mga buhok nito, kulay pula ang malalaking mata, at nangingitim ang matutulis na ngipin. Ang mga payat at may itim nitong kamay ay may mahahabang kuko. Ha! Ang lakas din naman talaga ng loob mo, ano? Itong kwarto ko pa ang gusto mong buksan? Etong sayo! Agad kong hinagi sa nilalang na yun ang may orasyong asin. Napasigaw ito sa sakit at nakita kong umuusok ito. Nagpilit itong lumipad palayo. Subalit, hindi ko hinayaan yun. Tinalon ko ang aswang mula sa bintana at nagtagpo kami sa himpapawid. Walang hiya ka, bitawan mo ako! Matapang ka talaga, no? Ilalaglag kita! Kayang-kaya kitang unti-unting patayin sa ere. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Inilabas ko ang pilak na punyal. Habang mahigpit na hawak ang mahabang buhok ng aswang. Mula sa likod, nagmistula itong kabayo na hinahawakan ko ang renda sa ginawa kong iyon habang ang kalahating katawan nito ay sinasakyan ko. Nagsisisigaw ito. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Walang hiya ka! Bitawan mo ako! Bibitawan kita kapag nagilitan na kita gamit itong pilak kong punyal. Etong sayo! Nang bumulusok pababa ang nilalang, ay tumiming ako. Nang alam kong malapit na itong lumagapak, ay agad akong nagpasirko-sirko sa ere ng 3 beses bago inapak ang mga paa sa lupa. Nagulat ako nang may biglang pumalakpak. Bravo! Bravo! Anong? Jonah? Nakita ko sina Bokbok at Vina. Hawak sila ng 4 na taong mga kulay pula ang mata. Mga nakangisi ito habang nanunulis ang mga ngipin. Subalit ang laking ikinagulat ko, pati si Elmo ay bihag na rin nila. Mabuti pang huwag ka nang lumaban, Luna, kung ayaw mong mapahamak ang mga kasama mo. Oo nga naman, Luna. Huwag ka nang manlaban dahil wala kang kalaban-laban. Sinasabi ko na nga ba? Mga traidor kayo! Anong traidor? Hindi ka naman namin naging kaibigan. Dinala ka namin dito upang ialay sa punong bangkilan. Nagpupuyos ang loob ko sa galit. Subalit pinili ko ang sumuko. Iniisip ko, kaya ko silang labanan. Subalit kapag lumaban ako sa kanila, mapapahamak sina Elmo, Vina at Bokbok na bihag na nila. Wala ni katiting na salita akong narinig kina Elmo. Katulad ko, ay nakagapos ang lalaki. Ganon din sina Vina at Bokbok. Nilakbay namin ang madilim na kagubatan. Habang bihag kami ng mga aswang, ay nakakakilabot ang mga ngisi nito. Hila ng kabayo, nakakulong kami sa isang animoy hawla na yari sa bakal. May gulong ang hawla na yon. Wala pa rin kaming imik. Kapwa nagtititigan. Ang asin at pilak na punyal ay nasa akin pa rin. Sa ginamit kong orasyon ay hindi nila ito maramdaman. Kanina, habang itinutulak ako ng mga aswang papasok sa hawlang sadyang ginawa nila, ay halos hindi nila ako mahawakan.
Ginamit pa nila ang paa nila upang ako'y tadyakan at maipasok sa kulungan. Ramdam ko ang takot ng mga aswang sa akin. Wari na papaso sila sa presensya ko. Sa wakas, narinig ko ang boses ni Elmo na bumulong sa akin. Ang balat mo'y wari, apoy, na napapaso sila. Napapansin mo ba, Luna? Ang buong akala ng mga aswang ay magbibigay kapangyarihan sa kanila ang dugo mo. Hindi nila alam, yan ang tatap sa kanila. Pero hindi ko hayaang mangyari, Elmo, na inumin nila ang dugo ko. Kaya ko silang itumba. Kung hindi nga lang nagpabihag ka, pinatay ko na yang lahat. Ngumiting na patitig sa akin si Elmo. May kahulugan ang ngiti niyon. Nag-aalala ka sa akin? Crush mo yata ako eh. Tumigil ka, Elmo. Sa ganitong panganib, nakuha mo pang magbiro. Nag-aalala ako sa inyo lahat. Sa'yo, kay Bokbok, kay Vina. Magkakasama tayo, di ba? Naku, ikaw talaga, Elmo. Assuming ka. Nagalan sa ating si Luna. Hindi lang sa'yo, sa akin, at pati na rin kay Vina. Nasa panganib na tayo. Nakukuha niyo pa kung ano-anong mga kwento. Tigilan niyo muna yan. May panganib pa tayong haharapin. Isa pa, ang sama ng loob ko. Tinraidor ako ng kaibigan kong si Chona. Pati na rin si Jomer. Hindi ko akalain ang tagal kong kasama ng mga yon. Yun pala, mga aswang sila. Oo nga, mga kaibigan ko din sila. Pero hindi ko alam, mga aswang sila. Ano pang nangyayari? Isang maliwanag na lugar ang hinintuan namin. Lumiwanag ito dahil sa kumpul-kumpul ng mga kahoy na panggatong ang kanilang sinisilaban. May bata, may matanda. Ang lahat ng tao doon ay iba't ibang uri ng aswang. Nariyan na pala sila! Nagbunyi pang mga ito sa pagdating namin. Oo, Kubot Rosa. Bihag na namin ang babaylang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Bilisan nyo! Ihanda nyo ang altar! Naiinit na ang punong bangkilan! Agad na nagsisunuran ang mga aswang. Pinatay yan, nanay ko! Isang batang aswang ang umiiyak na itinuturo ako. Malamang na ito ang anak ng manananggal na napatay ko. Ah! Pinatay mo ang nanay ko! Pinatay mo ang nanay ko! Tinangka kong kagatin ng batang aswang. Paghawak niya sa akin ay nagsisisigaw ito. Ang init! Ang init! Napapasa ang bibig ko! Ang init! Tumigil ka, Benjo! Hindi ang laman niya ang kailangan natin, kundi ang kanyang dugo. Hindi tayong makakahawak sa kanya. May espesyal na tao na pwedeng humawak sa kanya. Pero bakit ganun? Mainit siya! Kapangyarihan ng babaylan. Malamang, pinuno niya ng orasyon ang kanyang katawan. Subalit, hindi ang kanyang dugo. Ina, kapag nainom ba natin ng dugo ng babaylan na yan, ay maging makapangyarihan tayo. Tama, ang dugo niya ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Maya-maya ay nabaling ang pansin ng mga aswang sa isang figura na lumabas mula sa dilim. Sumabay pa dito ang tunog ng tambol. Ayan ang pinunong bangkilan. Magsinuhod kayo. Magpuri kayo. Nagpuri at nagsiluhod nga ang lahat. Lumabas sa dilim ang isang lalaki na nakasuot ng itim at mahabang damit. Kung hindi ako nagkakamali, siya si Mang Juan? Si Mang Juan ang punong bangkilan? Siya yung lalaking sumundo sa ating subangka, di ba? Habang nagpupuri naman ang lahat, ay palihim kong sinipa si Elmo na nooy nakatali ang mga kamay at paa at tahimik lamang na nakikinig. Sa hindi na malaya ng aking mga kasamahan, ay kalagna ang tali sa aking mga kamay. Palihim ko yung pinutol ng hawak kong punyal. Mabilis kong kinalagan si Elmo at kinalagan naman ni Elmo si Bok. Ganon din si Bok, palihim niyang kinalagan si Vina. Bagamat kalagna ang aming mga tali, ay nagpanggap kami na nakatali pa rin ang aming mga kamay. Ito na ang gabi. Natatamasahin natin ang kapangyarihan
na hindi kailanman natatamasa ng ibang aswang. Hindi niyo siya pwedeng galawin! At bakit hindi? O ng ating mga kalahi sa kanyang sariwa at mabangong dugo. Nagulat talaga ako. Kilala ko ang boses na yun. Mami? Hindi talaga ako lubusang makapaniwala. Paano napunta dito ang aking ina? Hindi pwede! Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay! Narinig ko ang sinabi ng pinunong bangkilan. Kalahi? Ibig bang sabihin? Aswang si Mami? Maya-maya ay nakita ko ang pagbabagong anyo ng pinunong bangkilan. Ganun din ang pagbabagong anyo ng aking ina. Isang aswang nga ang aking ina. Nakakakilabot ang itsura ng punong bangkilan. Humaba ang dila nito na animoy ahas. Ang kalahating katawan nito ay sa mabalahibong hayop at humaba ang ulo nito na nangulay pula kasabay ng pamumula ng mga mata nito. Punong bangkilan, huwag mo nang pansinin si Margarita. Simulan na natin ang ating ritual. Nakita ko naman, naging isang abot ang aking ina. Inisang iglap lang na hinawakan ng bangkilan ng aking ina at agad itong itinabig. Itinapon palayo. Narinig kong sigaw ni Mami. Hindi na ako nakatiis. Gamit ang pambihira kong lakas, ay binuksan ko ang hawlang pinagkulangan sa amin. Sumunod sa akin sina Elmo, Bokbok at Vina. Kaya natin ito, Elmo. Ikaw na ang bahala kay Mami. Iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala, Luna. Oo, ililigtas ko ang nanay mo. Nakita kong marami nang nasusunog sa kanila dahil sa pagsaboy ni Vina at Bokbok ng asing may orasyon. Si Elmo din, halos itumba ng kanyang espada ang mga aswang na sabay-sabay na sumusugod sa kanya. Pambihira, Elmo. Bilib na bilib ako sa'yo. Akala ko pa naman ay maliit lang na nail cutter yan. Espada pala yan. Ikaw ngayon, alam mo na ang sikreto ko. Sa aming depensa, pinagdikit namin ni Elmo ang aming mga likod. Hawak niya ang kanyang espada at hawak ko naman ang pilak kong punyal. Ayan na, Elmo. Ayan ang bangkilan. Bokbok, puntahan niyo ang nanay ni Luna. Iligtas niyo siya. Elmo. Hahanapin namin siya. Hahanapin namin siya ni Vina. Ayan ang bangkilan, Elmo. Humanda ka, Luna. Tumalon ako ng mataas. Pinuntirya ang liig ng bangkilan. Subalit na isahan ako. Hindi ko nakita ang bilis ng pitik ng kanyang dila. Nakakamangha ang puwersa ng dila ng bangkilan. Nang dumikit ito sa aking balat, ay naitapon ako nito. Tumama ang aking likod sa puno. Hindi niyo ako kaya. Iwinasiwas naman ni Elmo ang kanyang espada at puntire nito ang liig ng bangkilan. Subalit katulad ko ay naitapon din ito. Hindi ako nawala ng loob. Lumipad ako sa ere at tinumbok ang likod ng bangkilan. Doon ay nagtagumpay ako. Sabay ng pag-usal ko ng orasyon ng tigalpo ay naramdaman kong nanghina ito. Nagtangka uli itong gamitin sa akin ang kanyang mga mahabang dila. Ngunit sa pagkakataong yon ay alerto ako. Agad kong pinutol ang kanyang dila gamit ang aking pilak na punyal. Nagwawala sa sakit ang aswang. Umalis ka dyan! Umalis ka sa aking likuran! Hindi! Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita napapatay. Elmo! Ang espada mo! Mabilis na sumugod si Elmo sa bangkilan habang pigil-pigil ko ang leeg nito. Sabay ng pagtarak ni Elmo ng kanyang espada sa puso ng bangkilan ay agad ko namang itinarak ang aking pilak na punyal sa ulo nito. Subalit hindi doon nagtatapos. Nang makita kong natumba ito, kinuha ko ang espada ni Elmo at pinutulan ko ng ulo ang punong bangkilan. Sabay usal ko ng orasyon upang lumabas ang mutya na tangan-tangan nito. Kaharap ko ang aking ina. Napatitig ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala.
Kaya hindi ka halos dalhin ng ina mo dito, apo. Dahil ayaw niyang malaman mo na ang ama mo ay may lahing aswang. At ayaw din niyang malaman mo na siya mismo ay aswang na rin. Ngunit nang sabihin ng lolo mo na kailangan mong tanggapin ang pagiging babaylan upang magamot siya mula sa pagkaaswang at mula sa pagkayanggaw. Tama, apo. Sa pagiging babaylan mo ay magagamot mo ang pagiging aswang ng iyong ina. May lahing aswang ang iyong ama at nayanggaw nito si Margarita. At ikaw, Luna, ang siyang maaaring makapagligtas sa kanya sa tamang panahon. At ngayon yun, apo. Ngayon ang tamang panahon. Ganun pa man, anak, huwag mong sisihin ang iyong ama. Minahal ko siya. Kahit nayanggaw niya ako, ay tinanggap ko yun. Sana'y maintindihan mo ang iyong ina, Luna. Kaya pala, kakaiba ang iyong liksi. Oo nga't isa kang babaylan, supalit ang galaw mo sa pakikipaglaban ni kakaiba, Luna. Sa panahong ito, Luna, maituturing kang isang makapangyarihang nilalang. Tama, Luna. Dahil tangli mo ang kaayahan ng babaylan at triksi ng isang makapangyarihang aswang. Subalit tinalo ng pagiging babaylan niya ang pagiging isang aswang dahil si Luna ang itinakdang pumatay sa lahi ng kanyang ama. Bakit hindi niyo sinabi ito sa akin, Mami? Dahil alam kong hindi mo mauunawaan, anak. Hanggat hindi mo mararanasan, ay hindi mo mauunawaan ang lahat. Umiyak akong niyakap ang aking ina. Mabuti na lamang at hindi pa naging huli ang lahat sa kanya. Sa pamamagitan ng ritual at ng aking mga orasyon, pati na rin sa mga ginawa kong gamot, ay napagaling ko ang pagkayanggaw ng aking ina. Ganon pa man, ay hindi ko kinalimutang dalawin ang puntod ng aking ama. May misteryo talaga ang buhay na hindi natin sukat akalain. Tama ang aking ina. Minsan, kailangang danasin natin ang mga pagsubok upang lubos natin itong maunawaan. Sa ngayon ay happily married na kami ni Elmo at may 2 anak. Minsan-minsan ay ginagamit ko ang aking kaalaman sa mga mapang-abusong alagad ng dilim. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga kwento ni Kasiano.